Alleluia, 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 Alleluia. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos, sakit ay kaniyang ginamot. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret nanirahan, kung hindi sa Capernaum. Ang bayang ito'y nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Isaías, ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat, sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga hintil. Itong bayang nagpauhap sa gitna ng kadiliman. Sa wakas, nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinapangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Siya'y nabantog sa buong Syria, kaya't dinala sa kaniya ang lahat ng may sakit at mga pinahihirapan ng iba't ibang karamdaman, mga inaalihan ng mga demonyo, mga himatayin, mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling at sinundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, at maging sa ibayo ng Jordan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo nang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kariboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayon po ay Lunes, kasunod ng dakilang kapistahan ng pagpapakita ng ating Panginoon. Patuloy po ang ating pagninilay sa pagkakatawang tao ni Jesus Nazareno hanggang sa pagtatapos ng kapistahan ng kaniyang pagbibinyag.
Subalit, kung inyong mapapansin, ang ating ebanghelyo ay hindi tungkol sa pagsilang o sa pagiging bata ng sanggol. Kung hindi, ang tinutukoy sa ebanghelyo ay ang pampublikong ministeryo ni Jesus. Ang tanong, may kaugnayan ba ito sa Pasko at Epipanya? Bakit? Dahil ipinapakita dito ang katuparan ng plano ng Diyos nang mangaral si Kristo at gumawa ng iba't ibang kababalaghan. Ipinapakilala na sa atin at itinuturo sa atin sa Ebanghelyo kung ano ang magiging buhay ng bata o sanggol na si Jesus. Kaya ang Ebanghelyo natin tungkol sa simula ng ministeryo at gawaing pangkaligtasan ni Jesus. At pagmasdan ninyo mga kapatid, ang kaniyang unang panawagan, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Ibig sabihin, ang pagsilang ni Jesus ay dahil sa misyon ng Diyos Ama. At si Jesus isinilang hindi para sa kaniyang sarili, kung hindi upang sundin ang kalooban ng kataas-taasang Diyos. At ang nais ng Diyos, iligtas ang bawat isa sa atin sa kamatayan at kasalanan. At upang tayo'y maligtas, may unang paraan, may unang hakbang na dapat nating gawin. At yan ay pagsisihan at talikdan ang ating mga kasalanan. Dito mga katiboto, masasabi natin na hindi natin pwedeng paghiwalayin ang pagsilang ng Diyos sa kaharian ng Diyos. Isa sa dahilan ng pagsugo sa Kanya sa mundo ay upang ipaalala sa atin na may higit pa sa buhay natin sa lupa. Uulitin ko po mga kapatid, sapagkat ito'y napakahalaga, ang pagsusugo kay Jesus Nazareno sa ating mundo ay upang ipaalala sa atin na may higit pa sa buhay natin dito sa lupa. May mas mahalaga pa kaysa sa ating ordinaryong pinagkakaabalahan sa araw-araw. At yan, tinukoy ni Jesus bilang kaharian ng Diyos. Ang mapabilang sa angkan ng Diyos at makasama natin ang Diyos sa langit. Ito ang buhay at tunay na buhay na dapat nating panabikan at asahan. Ito ang buhay na higit pa sa buhay natin sa lupa. At upang ipadama sa atin sa lupa ang kaharian ng Diyos, pagmasdan ninyo kung ano ang ginawa ni Jesus Nazareno. Pinagaling tayo ng Diyos sa ating mga sakit at karamdaman. Sa Ebanghelyo narinig natin, dinala kay Jesus Nazareno ang lahat ng may sakit at ang lahat ng pinahihirapan ng iba't ibang uri ng karamdaman. Mga inaalihan ng demonyo, mga himatayin at mga paralitiko. At sinabi ditong, lahat sila pinagaling ni Jesus. At pagkatapos noon,
sinundan si Jesus ng napakaraming tao, buhat pa sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, at iba't ibang ibayo ng Jordan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, ang bawat himala ni Jesus, tanda ng pagmamahal ng Diyos. Uulitin ko po, ang bawat himala ni Jesus, tanda ng pagmamahal ng Diyos. Ang bawat himala, isang pagpapakilala ng kaharian ng Diyos. Ang bawat pagpapagaling ni Jesus ay pag-ibig ng Diyos. Kaya, manumbalik tayong lahat sa kanlungan ng Diyos. Pagsisi at talikdan ang ating mga kasalanan. Magbalik loob tayo sa Diyos, sapagkat ang buhay natin sa lupa, panandalian lamang. Ang tunay na buhay natin, matatagpuan natin sa kaharian ng Diyos, sa piling ng Diyos, sa buhay ng Diyos. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.